Welcome to K-Catalog. Sa Sugi, writing part na tayo. So, yung instruction, 다음은 생활비 절약 방법에 대한 글입니다. So, yung ating passage daw is about sa methods or ways para makatipid sa living expenses. 사배 메모를 참고하여 글을 완성하세요. So, refer daw tayo dito sa memo para makomplete natin yung passage dito sa baba, yung mga blanks. So, basahin muna natin tong material natin. 절약 방법, so ways or methods to save. So, dito, 식비 절약, food cost, and then 절약, save. So, save food cost. So, parang it's saying na ito yung mga pamamaraan para makasave sa food cost. Internet 정보. So, ito daw yung mga information na nakalap niya sa internet. And then, itong part na to, 나의 결심. So, my, then 결심 is yung decision, no? Or plan, kumbaga. Ito yung mga plano niya na gawin. So, sabi niya, yung nakita daw niya sa internet, 외식을 줄이고 직접 도시락을 만들어서 먹으면 좋다. Sabi, bawasan daw yung pagkain sa labas. And yung 직접, parang on your own, no? Personally, gagawa ka ng iyong packed lunch. So, 만들어서 먹으면 좋다. So, hindi ka na bibili, gagawa ka na lang. And then, ito yung kanyang decision or plan niya na gawin. 한 달에 한 번만 외식하기. So, isang beses lang daw siya sa isang buwan na kakain sa labas. 냉장고에 있는 재료로 직접 도시락을 만들어서 출근하기. Then, pagpapasok daw siya sa company or sa kanyang trabaho, kung ano daw yung nasa loob ng kanyang refrigerator, so yun yung gagawin niya for packed lunch. Next, 교통비 절약. So, ito naman ways to save yung transportation cost. Sabi sa internet, ang nakita daw niya is 대중교통을 이용하면 좋다. So, maganda daw na gumamit ng public transportation. So, ito yung kanyang mga planong gawin. 택시 이용을 적게 하고 버스 타기. So, babawasan daw niya yung paggamit ng taxi. Instead, ang gagamitin niya is bus. Sasakay na lang siya ng bus. Next, 가까운 거리는 공유 자전거를 이용하거나 걷기. So, para naman sa mga distance na malalapit lang, so it's either gagamit siya ng public bicycle or shared bicycle or maglalakad na lang siya. So, dito tayo sa may mga blank sa baba. 사비 niya, 이번 달 가계부를 보니까 식비와 교통비가 너무 많이 나와서 인터넷으로 생활비를 절약하는 방법을 찾아보았어요. This month, nung tiningnan ko yung budget list ko, yung food cost and transportation cost ay sobrang daming nagastos. So, sa internet, I searched for ways or methods para makatipid sa living expenses. 저는 직접 요리를 하지 않고 매일 식당에서 음식을 사 먹는 편이에요. So, dito sa part na to, ang sabi niya, siya daw yung tipo ng tao or siya yung type ng tao na bumibili lang ng pagkain sa restaurant. So, everyday yon and hindi siya yung tipo na nagluluto talaga. 그런데 인터넷에서 blank. So, ano na yung nakita niyang information sa internet about sa pagkain? So, ito yon, no? 외식을 줄이고. So, sulat natin as is. 외식을 줄이고 직접 도시락을 만들어서 먹으면 tapos 줬다. So, dahil nakita niya lang yan sa internet, parang i-convey lang niya, no? Or parang sinasabi niya sa atin as a reader, no? Kino-convey niya sa atin yung nakita niya sa internet. So, gagamitin natin dito yung nendago hada na grammar. So, hanggang kay 먹으면, tapos si 줬다 magiging 줬다고 했어요. So, we will end it with ayo, oyo, heyo kasi nga yung mga nauna is ayo, oyo, heyo form din siya, no? Ayan. So, 봤어요, 편이에요. Next, 그래서 앞으로는, that's why, moving forward, so ano na yung plano niyang gawin? So, babanggitin naman natin tong dalawa na to. Okay? So, 한 달에
한 번만 외식. So, pagdating sa 외식하기, magiging 외식하고, kasi idudugtong pa natin yung isang sinabi niya. 냉장고에 있는 재료로 직접 도시락을 tapos 만들어서 출근하기. So, pwedeng 만들어서 출근하기로 했어요. Or, pwede ding 하려고 해요. Kasi balak pa lang naman yan, no? Plan niya pa lang yon. Or, depende sa'yo yan kung talagang desidido ka na ganun talaga yung gusto mong gawin. So, it's either 하기로 했어요 or 하려고 해요. So, pwede pong mag-iba-iba yung sagot, no? As long as tama yung pagkakagamit sa grammar, wala pong problema. Or, pwede mo ring sabihin, hanggang dito lang sa 만들어서. So, hanggang dito lang sa 도시락. So, 도시락을, tapos yung 만들다. So, yan yung gagamitin mo. So, pwede mong gawing 만들기로 했어요 or 만들려고 해요. Kahit alin dun sa dalawa is okay lang. So, next. 식비뿐만 아니라 요즘 택시를 자주 타서 이번 달에 교통비가 많이 나왔어요. Sabi niya, hindi lang daw sa food cost, nowadays, 택시를 자주 타서 madalas ako na sumakay ng taxi. That's why this month, pati yung aking transportation fee ay mataas. 인터넷에서 교통비를 아끼는 좋은 방법은, sabi, sa internet daw, yung pamamaraan, magandang pamamaraan na makatipid sa transportation cost ay, so ano na yung sinabi sa internet? Ito. 대중교통을 이용하면 좋다. yung number 3 natin, ito siya, 대중교통을 이용하면 좋다. So, 대중교통을 이용하면, tapos yung 좋다, pwede mo nang gawing 좋다고 했어요. Or, pwede ding 이용하면 좋은 거라고. 이용하면 좋은 것. So, it's a good thing. So, yung got magiging 것이라고 했어요. So, ito, pwedeng yung itong nauna, 좋다고 했어요 or 좋은 것이라고 했어요. Anyway, same lang yung ibig sabihin nila. Iba lang yung pamamaraan ng pagsagot. Okay, so next. 교통비를 절약하기 위해서 blank. So, ano na yung napag-desisyonan niyang gagawin? So, ito na yan, 택시 이용을 적게 하고 버스 타기. So, dito, 택시 이용을 적게 하고 버스, tas yung tagi, again, kagaya nung nandito sa kanina sa number 2, pwedeng tagi로 했어요 or 따려고 해요. 따려고 해요. Or pwede din pala yung future tense kasi yun yung plano mo, so gagawin mo pa lang siya. So, pwede din dito yung 딸 거예요. And then yung last one, 공유 자전거를 자주 발견할 수 있으니까 yung mga shared bikes daw madalas niyang makita sa daan, Kaya, 가까운 거리는 공유 자전거를 이용하거나 and then 걷기. So yung 걷기 magiging 걸다, 걸어요, to walk. Tapos kung dudugtungan mo siya ng 려고 하다, so 걸으려고 해요. Or kung gusto mong gamitin yung 기로 했어요, 걷기로 했어요. Tapos 했어요. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.